long-term solution, and when I say long-term, because these mega projects, the ones you mentioned earlier, the subway, the new metro railways, these take time. And these sometimes, in our case, take decades to get built. Yeah. So we've got to make tough decisions that the ultimate solution is really mass transit. High capacity mass transit is the solution to traffic. Are they right-of-way issues? Yes, right-of-way is always the biggest issue, both for the train from Calamba to Clark, as well as the subway. So government really just has to focus. We have to focus on giving the right-of-way to the contractors so that they can just go full speed ahead. Itong Manila subway na ito, ano po ang deliverable ninyo this year? Dito po sa subway na ito na sinimulan na po at ang utang natin dito pumapatak na. Opo. Ang sinabi po sa akin na ang medyo mabigat na problema dito ay dalawa. No, una, right of way ulit, no? Magtataka po mga kababayan natin, subway nga, bakit ka may problema sa right of way? Kasi po yung ibang mga stasyon natin, no, katulad nitong isa sa Ortigas, no. Ano po 'yan no? Kasama po yung ibabaw diyan, no? At kailangan ang ating pong mga Japanese partners ayaw po nilang magsimula o tumuloy kapag hindi clear na nakukuha na natin ang buong area ng pagtatrabahuhan nila. No, so yun po ang isang cause of delay. Ang isa po pong major cause of delay sa aking pagkakaalam ito pong mga problema sa mga utilities natin, no. Tubig, kuryente, telepono, etc., etc., no. So kailangan po nating hanapan ng solusyon 'yan, no. Kasi kahit na magaling ang ating mga contractor, kahit magaling ang ating mga Japanese partners, yung pong pag-aayos ng mga utilities, responsibilidad po ng gobyerno yan. No? Tayo po ang may token yan. No? And hindi po yan madali kasi hindi naman po pwede na habang ginagawa nating subway, bigla-bigla na lang pong mapuputugan ng tubig at kuryente at telepono ang ating mga, o internet itong ating mga kababayan. No? So, Sec, pero kung kayo po ang tatanungin mismo, paano ba mapapadali sana nga itong mga right-of-way issues na ito? Considering din po na yan din ang naging problema kung bakit napakatagal natapos ng Skyway, di ba? Napakatagal po natapos, no? Hindi matapos-tapos ng MRT-7 at itong LRT-1 extension. Papuntang Cavite. Yes, sir. Yes, sir. Kung kayong tatanungin, ano ba ang solusyon dyan talaga? Alam niyo po, napakahirap nung tanong na yan, Kuya Ted, no? Kasi nga ito yung problemang paulit-ulit na lang na nangyayari. At yung mga na-mention nyo pong mga project, hindi lang po yan. Halos lahat po ng infrastructure projects natin nung nakaraan hanggang ngayon, delayed dahil sa right-of-way. So, para sa akin po, ang right-of-way, hindi lang po yan trabaho ng ahensyang nagpapatupad ng isang infrastructure project, halimbawa ang DOTR o ang DPWH. Ang right-of-way po ay kailangan pinagtutulungan ng lahat ng ahensya ng gobyerno. Pati na ang local government units, pati na ang provincial government, and pati na ang private sector. Kasi na-mention ko nga po, isa sa mga problema din sa right-of-way ay yung relocation at paglilipat at pagtatanggal ng mga utilities natin. Kuryente, tubig, internet, telepono, etc. Ang problema po, tingin ko lang po, no, sa aking experience, lalo na nung panahon na ako'y flagship advisor nung nakaraang administrasyon. Plano nung DPWH o ng DOTR, hindi nakikipag-usap sa mga, hindi direkta nakikipag-usap sa mga distribution utilities sa kuryente tulad ng Meralco. So, kailangan po yan kasi, kumbaga, talagang kukulong mo silang lahat sa isang kwarto, iisa-isahin nyo ang lahat ng mga parsela at mga lupang kailangan kunin, lahat ng mga poste na kailangan ilipat, at maghahanap kayo ng solusyon. At hindi kayo lalabas ng kwarto hanggat hindi kayo nakakahanap ng solusyon at merong clear action plan at may timeline. Yun po at tingin ko ang nagiging problema. May timeline. Hindi po pwede kasing plano lang Kasi yung plano, pwedeng 1 linggo, 2 linggo, pwede ding 6 na buwan, 6 na taon. Hindi pwede pong gano'n Opo. Yung pong problema doon sa cost ng expropriation. Well, yung cost ng expropriation, wala po tayong choice dyan Unang-una, nasa batas po dyan. No? Nasa batas po yan. Kailangan
mag-deposit kaagad sa korte ng zonal valuation ng lupa at kapag May may timeline. timeline. Hindi po pwede kasing plano lang Kasi yung plano, pwedeng 1 linggo, 2 linggo, pwede ding 6 na buwan, 6 na taon. Hindi pa pwede pong gano'n Opo, opo. Yung pong problema doon sa cost ng expropriation. Well, yung cost ng expropriation, wala po tayong choice dyan Unang-una, nasa batas po dyan. No? Nasa batas po yan. Kailangan mag-deposit kaagad sa korte ng zonal valuation ng lupa at kapag ibabayaran na ng buo, it has to be fair market value based on appraised value, fair appraised value. So, ano po yan cost, kailangan po yan talagang lunukin ng gobyerno. Kasi ang gobyerno po, kahit na po PPP yan, lagi po ang right-of-way acquisition ay toka ng gobyerno. Opo, At opo. wala pong choice tayo dyan. No? Opo, opo. And hindi naman din fair sa ating mga private landowners na masho-short change sila. No? Pero kung ano lang po yung reasonable at fair under the law. Opo, opo. Pero ito rin po ang kalimitang problema na nangungutang ka, nakikipag-deal ka sa mga financier ng mga proyektong ito, and then eventually natetenga yung proyekto dahil doon sa toka ng gobyerno na hindi magawa. Tama po. Alam niyo po, minsan kasi po, I tingin ko dapat maintindihan ng ating mga kasamahan sa gobyerno, lalo na yung sa bureaucracia. No? Takot po kasi typically ang isang government official, lalo na career, no? Kapag napakalaki ng ilalabas na pera, takot siya sa COA, takot siya sa gastos. At sa demanda. At sa demanda, lalo na sa demanda. No? Pero ang kailangan pong maintindihan natin lahat, kapag po kinumpira natin ang cost, halimbawa ng right-of-way acquisition, versus yung cost ng delay, lagi pong napakalaki ng cost of delay kung ikukumpira mo dun sa cost mo sana ng pagbili ng right-of-way. Lagi pong ganun yan. Yung sinasabi nyo po, matetenga yung proyekto ng taon, napakalaki po ng cost ng delay niya. Napakalaki po ng kailangan idagdag na babayaran ng gobyerno. Pero kung sana, binayaran na lang niya yung right-of-way agad-agad, hindi siya nagdalawang isip, within the bounds of the law, naiwasan natin ang delay. Opo, opo. So, ano po yan change in mindset po yan talaga And yun po ang gusto kong iparating din sa mga kasama ko sa DOTR na basta nasa tama tayo sa batas, wag po tayong matatakot. Okay, so sa subway wala muna kayo makokomento rito, but definitely po, hindi makapagbubukas ito ngayong hanggang 2028 na term ng Presidente. Ayoko pa pong magsalita, Okay. Sir Ted. No? Sige, sir. We understand. Pagbigyan niyo po ako at Opo. ayoko pong magsalita kasi na wala lahat ng datos. Nawala pang datos. Opo. So, pero needless to say, pipilitin po natin kung ano ang kaya nating tapusin at ang goal ko po talaga, and ito kakausapin ko po talaga ang ating mga Japanese partners, ay yung tinatawag na partial operability. Kung may mapagana po tayo na 1, 2, 3 stasyon bago magtapos ang termino ng ating mahal na Pangulo, tingin ko po napakalaking bagay na po noon para sa ating mga kababayan. Okay.